Si Miriam Defensor Santiago ay higit pa sa isang politiko, siya ay isang inspirasyon. Ang una sa ating listahan, nung si Senador Miriam Defensor Santiago ay naging sentro ng kontrobersya dahil sa kanyang matapang at diretsahang pananalita. Sa isang Senate Press Forum, nadanit siya sa mga taong nangungunit sa kanya na mag-resign. Bilang tugon, sinabi niya, So I tell my enemies, pwede ba? Make up your mind. Should I report or should I be disqualified? Kung ano mga invento nyo sa akin. Magbasa muna kayo ng statute of the ICC. This is all the result of overwhelming ignorance of the law. Kaya I tell all my enemies na ayaw lang talaga sa akin, they treat me like a nuisance. If that is the way they look at me, I propose that they should read the provisions on abatement of a nuisance under the Civil Code. So, kung may puno ka, pwede mong patayin. Kung di kuryente, pwede mong hinto. So I tell all my enemies who just want to get rid of me after I was voted by millions of Filipinos to serve a 6-year term, I tell my enemies, stop molesting me, you Mongoloids. Ang kanyang pahayag ay agad na nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa publiko, mga personalidad, at mga grupo ng mga taong may kapansanan. Marami ang nagalit sa kanyang paggamit ng salitang Mongoloid na itinuring nilang isang malupit at diskriminasyon laban sa mga taong may intellectual disability. Sa isang makapangyarihang pahayag na ginawa sa Senado, binigyan din ni Miriam Defensor Santiago na hindi siya dapat ituring bilang isang simpleng tagamasid. Ipinahayag niya ang kanyang papel bilang isang aktibong kalahok sa proseso ng legislasyon na binibigyang halaga ang kanyang dedikasyon na mag-ambag sa paghubog at pagpapasya sa mga pulisya ng bansa. Mr. President, I request opportunity to speak. I have been here for 5 minutes. Out of courtesy to me as a senator judge, will you please keep quiet until the Senate President has acted? Senator from Iloilo. So, I apologize for not seeing the lady senator standing. I know that the Senate President is hard of seeing. That's why I stood here. We have agreed among ourselves that to be visible to the Senate President, we shall stand up, even if he has not yet recognized us, for your information. Plus, please do not treat me as a mere observer. I am a judge in this proceeding. In any trial court, you go into a courtroom, you should not speak, you should not take any behavior at all, unless with the consent of the presiding judge. Do not drown me out by screaming in this courtroom. Only I can scream here, and my fellow judges. Ang kanyang pahayag ay isang patunay ng kanyang matatag na pamumuno at determinasyon na makibahagi sa mga talakayan at desisyon na nakakaapekto sa hinaharap ng bansa. Ang mga salitang ito ni Santiago ay nagsilbing paalala ng kanyang hindi matitinag na dedikasyon sa paglilingkod publiko at ang kanyang pagtanggi na maging isang tagapanood lamang sa paghahanap ng katarungan at mabuting pamamahala. Sa nakakaintrigang video na ito, panuurin si Miriam Defensor Santiago, ang yumaong senador at kilalang lider ng Pilipinas, na matapang na ipahayag ang kanyang hindi matitinag na determinasyon sa harap ng mga hamon sa politika. Bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kanyang posibleng pagtakbo bilang Pangulo, kanyang sinabing, I never quit, na patunay ng kanyang lakas, pagtityaga, at hindi matitinag na dedikasyon sa paglilingkod publiko. I think that the first qualification, there have been a lot of black propaganda against me, most recently in the recent months, that I have withdrawn because of my cancer. I have already shown you that I am what I am now. I am what I was today, and what I will be tomorrow. We are not looking for an ordinary leader, or an ordinary manager, or administrator. We are looking for the President of the Philippines. So, I think that the first qualification should be international stature. That would be of great help to Philippine foreign and domestic policy. But more importantly, I repeat, there are 3 qualifications to become president. Academic excellence. Ako, may doctorate ako in juridical science from America. Tsaka valedictorian ako ng lahat ng klase ko. Hindi naman pwede na yung naupo sa likod,
yun ang magiging presidente ng Pilipinas. Pangalawa, professional excellence. Binigyan ako ng prestigious Magsaysay Award for Government Service, quote, for bold and moral leadership in cleaning up a corrupt government agency. Meron ba silang ganon? Third, moral excellence. Maliban dyan sa dalawang excellences na yon, mayroon pang moral excellence which is the most important. Unfortunately, there is no machine that you can attach to a human being so that you can tell whether that person is honest or not. Maaring bulero lang, maaring magaan ang bibig, maaring kung ano nung sinasabi, basta kung unang dumating sa isipan niya. Kaya pag-isipan niyo mabuti itong ginagawa natin. Nagpipili tayo ng ating maging leader sa loob ng sunod na 6 na taon. Hindi tayo pwede mamili sa base lang ng kursunada o dahil uso doon sa mga gang ninyo or sa mga tribes ninyo sa eskwela. We are all united in this endeavor to improve and reform the Philippines. Akala ng iba, palaging ganito na lang tayo. Hindi. Lalabanan natin itong korupsyon na naging bunga at sanhi ng ating kahirapan. We can fight corruption. I have shown it in Immigration Commission. I have not allowed my words to overcome my deeds. At for those who think that I should withdraw because I have once been a cancer patient, this is what I say. I am now normal. I can think and I can act and I can pray. Ngayon, gusto nyo akong mag-urong? Sinasabi na nga ninyong nag-urong na si Miriam. Biro mo, ang lakas pati sa radyo. Ang sagot ko sa kanila, I will never quit. I will never stop. I will never withdraw. We all want to change the world for the better. But the person who prayed should be emulated. He said, God, preserve this country and begin with me. Thank you. Ang mga salitang ito ni Santiago ay sumasalamin sa kanyang di mabilang na tapang na nagpapakita na sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang matatag sa kanyang misyon na maglingkod sa mga mamamayang Pilipino. Ang makasaysayang sandaling ito mula sa kanyang politikal na paglalakbay ay magsisilbing inspirasyon para sa mga naniniwala sa katatagan at kapangyarihan ng pagtitiyaga. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag makalimut mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para maging updated sa mga susunod na uploads. I-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong interesado sa mga kwento ng tapang at determinasyon. Hanggang sa muli, dito lang sa Word of Wifu.